Kahit anong pigil ni Emmy, ay hindi pa rin niya napigil ang sariling mapaluha. Ashton, mahinang asal niya kasabay ng pagyakap niya sa unan na ginagamit noon ng kanyang mister. Lalong bumuhos ang kanyang luha, nang maalala niya ang mga araw na yakap-yakap siyang matulog ng lalaki. Ang Daemo Thunders, humihikbing turan niya. Pinipilit naman niyang iwaksi si Ashton sa kanyang isipan, ngunit kahit saan siya tumingin ay may alaala ang kanyang kabiyak. Awat na sa kaiyak, sumisinop niyang kinausap ang sarili. Pinyunas niya ang kanyang luha, at mahinang sinampal ang kanyang pisngi. May baby ka sa tummy, kaya dapat strong ka. Hindi ka dapat umiiyak. Iyan ang sabi niya sa sarili, ngunit kusa namang tumulo ang kanyang luha. Kahit anong pang-aalo niya sa sarili, ay hindi pa rin niya mapatahan ang sarili. Pinagsawa niya ang sariling lumuha, hanggang sa nakatulugan niya ang pagod sa pagiyak. Nagising kinabukasan si Emmy, na nasa loob na ng silid si Natasha Villacorda. Kasalukuyan itong nililihis ang kurtina ng glass wall, upang pumasok ang liwanag sa silid. Ate, tawag niya sa ginang, dahilan para mapatingin ito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Natasha, nang makita niya ang namumugtong mata ng babae. Dapat pala, hindi na lang ako umalis dito kagabi. Nagkaroon ka tuloy ng chance na umiyak. Lang ito, mukhang hindi lang iyak ang ginawa mo, kundi sobrang pag-iyak. Napaiwas na lamang si Emmy. Kahit malumanay ang pananalita ni Natasha, ay nakaramdam pa rin siya ng hiya. Kabilin-bilinan pa naman nito na huwag niyang istresan ang sarili, dahil may bata sa kanyang sinapupunan na maaaring maapektuhan. Buntong hiningang lumapit sa kanya si Natasha, at saka umupo sa kanyang tabi. Masuyo nitong hinawakan ang kanyang kanang kamay, dahilan para mapatingin siya rito. Hindi naman masamang umiyak. Expected naman yun kasi namatayan ka ng asawa. Pero sana huwag masyado, para sa new pamangkin ko. Mahina hong turan nito. Masuyo rin ang tingin nitong iginawad sa kanya. Pasensya na po. Hinagod naman ni Natasha ang kanyang likod. Ate, alam na ba ng kambal ang nangyari? Tanong niya matapos ang sandaling katahimikan. Marahang umiling si Natasha. Hindi pa. Nagdesisyon si Papa na huwag munang sabihin. Masyado pa silang mga bata para sa ganito. Hindi naman naiwasan ni Emmy ang mapakunot noo. Pero dapat po nilang malaman. Siyempre naman, pero sa tamang panahon. Hindi magandang banibigla ang mga bata. Marahan na lamang siyang tumungo, dahil may punto naman ito. Ate, alam na ba ni na Mama? Sunod niyang tanong. Gumuhit ang lungkot sa mga mata ng ginang. Iyan sana ang gusto kong sabihin. Nasa hospital ngayon ang mama mo. Nagkaroon daw ng alta presyon matapos malaman ang nangyari. Kaagad siyang napatayo sa narinig. Pupuntahan ko po si Mama. Gumuhit sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi ka ba pupunta sa lumi ng asawa mo? Natigilan siya sa sinabi ni Natasha. Pakiramdam niya ay muling nanikip ang kanyang dibdib. Natahimik siya at ginulo ng sari-saring isipin. Makakaya nga ba niyang makita si Ashton sa ganang kalagayan? Totoo ngang cremate ang labi nito, ngunit ang isipin pa lamang niyang pupunta siya sa lumi ng kanyang asawa, ay parang hindi na niya kakayanin. Hindi niya iyon kaya. Ipapaalala lamang noon ang masakit na nangyari, ang masakit na katotohanang iniwan na siya nito. Sa lalim ng kanyang iniisip, ay hindi na niya namalayang tumulo ang kanyang luha. Kaagad naman siyang niyakap ni Natasha. Huwag kang umiyak. Huwag ka nang masyadong malungkot. Hindi matutuwa si Ashton pag nakita kang ganyan. Kaagad niyang pinahid ang kanyang luha. Nang kumalas sa kanya ng yakap si Natasha, ay tumulong ito sa pagpahid ng kanyang luha. Alam kong mahirap, pero kailangan mo talagang magpakatatag. Pasasaan ba at malalagpasan mo rin ta? Marahan na lamang siyang napatango. Bibisitahin ko po muna saglit si Mama, tapos punta po tayo kay Ashton, saad niya nang makakuha siya ng lakas ng loob. Alright, pero ang gawin mo muna ngayon, kumain ng breakfast. Sabay tayong kakain ng agahan. Marahan siya nitong hinila palabas. Naging palakwento si Natasha, habang kumakain sila. Naikwento nito na hindi sila nakatira ng kanyang mister sa House of Florence, dahil nakabase sa probinsya ang kanilang furniture business. Doon na rin nila naisip ang magtayo ng bahay at bumuo ng pamilya. Matapos silang kumain ay naligo at nagayos siya ng sarili. Si Natasha rin ang pumili ng kanyang damit. Napili nito ang isang kulay dark blue na maxi dress,
at flat sandals na kakulay ng kanyang suot. Wala silang sinayang na sandali. Kaagad silang bumiyahe patungo sa hospital, kung saan nakakonfine si Amaya Valdez. Anak, Mama, mabilis na tinawid ni Emmy ang distansya, mula sa pinto patungo sa hospital bed, kung saan nakahiga ang kanyang ina. Nang makaupo siya sa tabi ng kanyang ina, ay tumulo ang luha sa mga mata ng ginang. Ano ba naman tong sinapit mo anak? Napakabata mo pa para mabiyuda. Pinilit naman tinatagan ni Emmy ang sarili, upang huwag siyang maluha. Huwag kang mag-alala sakin ma. Kaya ko puta. Ginawaran niya ng tipid ng ngiti si Amaya. Siya na rin ang pamyuna sa luhang nasa pisngi nito. Ngayong wala na si Ashton, uuwi ka na ba sa amin anak? Automatikong napalingon si Emmy kay Natasha. Sa totoo lang ay hindi niya alam ang isasagot sa kanyang ina. Hindi niya alam kung anong mangyayari ngayong wala na si Ashton. Ginawaran siya nito ng tipid ng ngiti, at marahang tinanguan, bago niya ibalik ang tingin kay Amaya. Hindi ko pa alam ma. Ginagap nito ang kanyang kamay. Kapag inapi ka ng mga mayayaman mong in-laws, magsabi ka sakin at resbakan ko sila. Napangiwi na lamang siya sa narinig. Bigla siyang nakaramdam ng hiya, dahil siguradong narinig ni Natasha ang sinabi ng kanyang ina. Mama, awat na po muna. Baka tumaas na naman ang presyon nyo. Hinawakan ng isa niyang kamay ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Mababait po sila sakin ma. Huwag po kayong mag-alala, hindi po katulad ng teleserye ang buhay ko na may mata pobreng kontrabida. Oh siya, sa bagay mukha namang mabait si Balay. Mahigit 1 oras ang tinagal nila sa hospital. Nagawa ring ipakilala ni Emmy si Natasha sa kanyang mga magulang. Naging madaldal pareho ang dalawang ginang. Kung ano-anong topic ang pinag-usapan nila. Kung hindi pa nakaramdam ng pagkahilo si Emmy ay tiyak na aabuti ng siyam-siyam ang dalawa sa pagkukwentuhan. Sa sumunod na mga araw, ay nabalitaan niyang nakalabas na si Amaya sa hospital. Hindi na rin niya nagawang bisitahin ang kanyang ina, dahil nanatili na siya sa LAMA. Sa malapit na hotel na rin siya natutulog, at nag-stay sa tuwing makakaramdam siya ng hilo at antok. Kung pwede lang na 24 oras sa tabi ng ni Ashton ay ginawa na niya. Sa mga lumipas na araw na iyon, ay wala yatang araw na hindi siya lumuha. Tila hindi maubos-ubos ang luha niya sa tuwing naaalala niya ang kanyang mister. Wala yatang sandali na hindi namumugto ang kanyang mga mata. Pasalamat na lamang siya, dahil naisip ang pagbakasyonin muna ang kambal sa bahay ng mga Valdez. Ang sumunod na 1 linggo matapos ang LAMA, ay tila lalo siyang nakaramdam ng kahungkagan. May mga gabing namamalayan na lamang niya ang sariling lumuluha. Sa tuwing pinagmamasdan niya ang 2 bata na mahimbing ang tulog, ay hindi niya maiwasan ang maiyak. Aniya paano niya palalakihin ang mga bata na walang ama? Ilang beses na ring nagtanong ang dalawa, kung nasaan ang kanilang ama, ngunit lagi namang sagot ni Natasha na may pinuntahan lamang na business trip si Ashton. Nahihirapan po ako dito sa bahay ate. Naaalala ko si Ashton sa bawat sulok dito. Sa mga dumaang araw, ay naging komportable na siya sa ginang. What's your plan? Napayuko si Emmy bago siya sumagot. Gusto ko sanang iwan muna ang mansyon. Kung iyan ang gusto mo. Automatiko siyang napatingin kay Natasha. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin pag-uwi namin sa probinsya. Pwede ka sa bahay namin, o kaya sa vacation house ng mga Villa Corda. Papayag po kaya ang papa. Binigyan siya ng ginang ng masuyong ngiti. Don't worry about him. Ako na ang baalang kakausap sa kanya. Makalipas ang 2 araw, nangyari ang napag-usapan nila ni Natasha. Isinama niya ang kambal. Sumama rin si Tado at isa pang katulong. Nagdesisyon siyang sa vacation house na lamang sila titira, upang huwag na niyang masyadong maabala sina Natasha at Florence. Makalipas ang 5 oras na biyahe, ay narating na nila ang lugar. Sumalubong sa kanila ang luntiang paligid. Tila ba naramdaman niya ang kapayapaan sa pagdampong preskong hangin sa kanyang balat. Hiling lamang niya, sana ay hindi siya nagkamali sa pagsama sa probinsya. Maganda ang vacation house ng mga Villa Corda. Isa iyong modern bungalow house. May floor-to-ceiling glass wall ang ikalawang palapag, na tamang-tama para makita ang view ng dagat, na walking distance lamang ang layo. Labis iyong nagustuhan ni Emmy. Tila ba hindi kumpleto ang kanyang araw, kung di siya pupunta sa dagat.
Sa tuwing pinapanood niya kasi ang dagat, ay tila nakakaramdam siya ng kapayapaan. Tuwing dumadampi ang malamig na hangin sa kanyang balat, ay tila ba napapanatag siya. Pakiramdam niya ay tinatangay ng hangin ang kanyang mabigat na dalahin. Umupo siya sa upuang gawa sa kahoy. Pinagsawan niya ang kanyang mga mata sa kulay asul na dagat. Tulad ng araw-araw niyang ginagawa sa nakaraang 2 linggo, ng pamamalagi nila roon. Kahit papaano ay nabawasan ang kanyang pag-iyak. Hindi na katulad noon, na kung pwede lang ay umiyak siya ng umiiyak hanggang sa wala na siyang mailuha. Nawala ang atensyon niya sa dagat, nang huminto sa di kalayuan ang isang lalaki. Nakasuot ito ng puting sando, at summer short. Sakto lamang ang kulay ng balat nito. Hindi maputi, hindi rin naman maitim. Medyo kulot ang itim nitong buhok, makapal ang kilay nito at tila walang emosyon ang mga mata nitong may malentik na pilikmata. Aristokrado ang ilong nito, at lalong pang pinakisig ng mapula at tila may umbok niyang labi. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya mapaniwala sa nakikita. Kumurap-kurap siya, dahil baka namamalikmata lamang siya. Ngunit nang damilat siya, ay napatunayan niyang hindi siya namamalikmata. Nang humakbang paalis ang lalaki, ay automatiko siyang napatayo. Kaagad na umawang ang kanyang labi upang magsalita. Ashton. Malakas niyang tinawag ito, ngunit tila wala namang narinig ang lalaki. Thunders. Tumigil sa paghakbang ang lalaki. Kaagad rin itong bumaling sa gawin niya. Walang sinayang na sandali si Emmy. Kaagad siyang tumakbo, upang tawirin ang ilang metro nilang distansya. Tila naman natuod ang lalaki. Nanatili ito sa kinatatayuan niya, habang kunot-noo at titig na titig sa kanya. Ashton. Maluha-luha niyang sambit, nang huminto siya sa harap nito. Hindi siya makapaniwala. Buhay si Ashton Blumentritt. Wala itong kahit anong galos. Buhay na buhay at nakatayo ngayon sa harap niya. Pardon. Bahagyang tumaas ang isang kilay ng lalaki. Buong-buo ang boses nitong kay sarap sa pandinig. Pardon ka dyan. Iyan lang ba ang sasabihin mo? Hindi ka man lang nagulat na nahanap kita. Maluha-luha siya dahil sa labis na tuwa. Ngunit lalo namang nangunot ang noo ng lalaki sa kanyang tinuran. Huli ka ngayon. Sabi na kasi prank lang yun eh. Sabihin mo sakin kung bakit mo ginawa yun. Alam mo bang sobrang na-stress ang kagandahan ko sa trip mo? Biro nito sa kanya, upang mawala ang kaseryosohan nito. Ngunit nabigo siya sa kanyang nais. What are you talking about, miss? Huwag mo akong daanan sa iinyahan na ganyan, Ashton Blumentritt. Humalukip-kap siya at pinaningkitan ito ng mata. Aniya sa sarili, alam na nga niya ang totoo, ngunit tila may balak pa itong mag-deny. What? Nilang ang lalaki. Miss, nagkakamali ka ng akala. Hindi tayo magkakilala. Natigilan naman siya sa sinabi ng lalaki. Mukha kasing seryoso. Noon na tila nahimasmasan si Emmy. Para siyang sinampal ng makailang ulit, nang mapansin niyang kulay berde ang mata ng lalaki. I gotta go. Tila pananghinaan ng tuhod si Emmy sa katotohanan. Nang humakbang palayo ang lalaking nagngangalang Gray, na kamukhang kamukha ni Ashton, ay tila natulos siya sa kinatatayuan. Parang sinaksak ang kanyang puso sa mapait na katotohanang sumampal sa kanya. Patay na si Ashton. Hindi na niya ito makikita pang muli. Kusang tumulo ang kanyang luha sa realisasyon. Ang tahimik niyang pagluha, ay unti-unting naging hikbi. Tila muli niyang nadama ang labis na kalungkutan. Tila bumalik sa kanya ang pakiramdam na pilit niyang binabaon sa limot. Miss. Napaangat siya ng tingin dahil sa pagtawag. Nang dama ko ang tingin niya sa may-ari ng tinig, ay bumungad sa kanya si Gray. Walang imik nitong iniabot sa kanya ang kulay asul na panyo. Nag-aalangan naman niya iyong tinanggap. Hindi naman ako ang nagpaiyak sa iyo, right? Wala itong Kenji tingiti, ngunit tila malamlam ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Kaagad namang tumungo si Emmy, at mabilis na pinyunas ang kanyang luha. Tumayo ka na dyan. Inilahad nito ang kanyang kamay. Tila may sarili namang isip ang kamay ni Emmy, at dama po yun sa palad ng lalaki. What's your name, young lady? Tinulungan siya nitong tumayo, habang magkahinang ang kanilang mga mata. Emmy, bigkas nito. Tila naman naging musika iyon sa pandinig ng babae. Pasensya na sa nangyari. Hindi nga ikaw si Ashton. Magkahawig na magkahawig kayo, pero hindi kayo pareho ng kulay ng mata. Is he the reason why you are crying? Hindi.
Mabilis na umiling si Emmy. Hindi siya kundi yung nangyari ang rason ng pag-iyak ko. Alright, nagkibit balikat ito. Ilang sandaling napatitig si Emmy sa lalaki, bago niya nakuha ang lakas ng loob na magsalita. Hindi ikaw si Ashton pero, sinadya niyang bitinin ang kanyang sasabihin. Tila nag-aalangan siya, pero baka pwedeng paikap. Nag-init ang kanyang pisngi, matapos niyang sabihin iyon. Hindi niya moari kung saan siya humugot ng lakas para masabi iyon. Sandaling namayani ang katahimikan, hindi inalis ng lalaki ang tingin sa kanya. Napayuko na lamang si Emmy. Alam niyang hindi ito papayag. Ngunit nagulat siya nang marahan siyang yakapin ng lalaki. Tila sa isang iglap ay naibsan ang kanyang pangungulila sa kanyang mister. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa matipunong dibdib nito. Nang kumilos ang kanyang kamay upang yakapin rin ito, ay tila kusang bumuhos ang kanyang luha. Miss na kita Ashton. Hindi na niya napigil ang sariling napahikbi. Miss na kita. Tahan na. Hinagod ng estranghero ang kanyang likod. Ngunit sa halip na tumahan, ay lalo naman siyang naiyak. Lalong lumakas ang kanyang hikbi. Tama na miss. Basa na ang damit ko ng luha mo. Tila biglang nahiya si Emmy sa narinig. Kaagad siyang kumalas ng yakap sa lalaki. Sorry. Puno ng sinseridad ang mata nitong tumitig kay Gray. Kaagad rin niyang pinyunas ang kanyang pisngi, dahil titig na titig ito sa kanya. Bakit ka ba kasi umiiyak? Pwede kang magsabi sakin miss. Kakikitaan ng concern ang mukha nito. Emmy na lang. Parang hindi tamang tawagin mo ako ng miss, kasi may asawa na ako. Marahan naman itong napatango. Pinilit naman ni Emmy ang sariling ngumiti. Pwede mo akong tawaging Mrs. O kung ayaw mo, pwede namang ginang. Ayos lang sakin. Ginang na ginang naman na talaga ako, kasi may mga anak na ako. Oh, you have kids. Ilan sila? May kambal ako tapos may paparating pa. Humaplos ang kamay ni Emmy sa kanyang sariling tiyan. Hindi ko nga lang sigurado kung ilan tong nasa tummy ko. Kaagad napunta ang tingin ng lalaki sa kanyang tiyan, na hindi pa halata ang umbok. You're pregnant. Gumuhit ang ngiti sa labi ng babae. Oo, 6 weeks pa lang kaya di pa halata. Umawang ang bibig ni Gray upang magsalita sana, ngunit natigil siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niya itong kinuha. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga, nang makita niya ang caller. I gotta go. I have an important matter to attend, paalam niya kay Emmy, kasabay ng pagtipa niya sa decline button ng tawag. Hindi na rin niya hinintay na sumagot si Emmy. Mabilis itong tumalikod at humakbang palayo. Nakalayo na ito ng halos isang dipa, nang huminto ito at lingunin siya. Take care of yourself. Napunta ang tingin nito sa tiyan ng babae. And the baby. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Emmy, kasabay ng kanyang pagtango. Nang magpatuloy si Gray sa paglalakad, ay wala nang nagawa si Emmy kundi panoorin na lamang niya ito habang papalayo. Hindi niya alam kung tama bang hilingin, ngunit sa totoo lamang ay minimithi niyang sana ay muli niya itong makita ang ngiti. Umuwi si Emmy na may baong hiling niya, sana ay masilayan niyang muli ang lalaki. Pakiramdam niya kasi ay si Ashton Blumentritt ang kanyang nasisilayan. Naging magana rin siyang kumain ng hapunan. Hindi napalis ang kanyang ngiti, hanggang sa humiga na siya sa kama. Huwag ko na lang titigan yung mata niya. Mahina niyang turan, kasabay ng pagyakap niya sa malaking unan. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay gumuhit sa kanyang balintataw ang mukha nito. Ang medyo kulot nitong buhok, matangos nitong ilong, at tila may umbok nitong labi. Aniya sa sarili, kahit 31 anyos na ito, ay napakakisig pa rin ito. Guwapo naman ang asawa ko. Pinakagwapo sa balat ng earth. Asal pa ng babae. Nanatili itong nakapikit, ngunit sumili ang munting ngiti sa labi nito. Nakatulugan na niya iyon. At mula nang mawala ang kanyang mister, ay ngayon lamang siya nakatulog ng mahimbing. Paggising ni Emmy kinabukasan, ay tila punong-puno siya ng enerhiya. Puno siya ng excitement nang marating niya ang dalampasigan. Katulad ng mga nagdaang araw, ay umupo siya sa kanyang paboritong pwesto. Ngunit hindi katulad ng dati, na puno siya ng lungkot at pangungulila. Ngayon ay may matamis na ngiti sa kanyang labi. Kung noon ay nasa dagat ang kanyang atensyon, ngayon ay nasa manggilan-ngilan na mga taong nasa paligid.
Aminado siya sa sarili, umaasa siyang makikita niyang muli ang estrangherong kamukhang kamukha ng kanyang yumaong mister. Emmy, kaagad siyang napalingon sa pagtawag. Bumungad sa kanya ang lalaking nakasuot ng polo shirt na kulay teal green at rugged jeans. Tinurnuhan niya iyon ng puting rubber shoes. Indigo. Kaagad siyang napatayo mula sa pagkakaupo. Automatiko ring nagkandahaba ang leeg niya, upang tingnan ang likod ng lalaki. Nasaan ang mga bata? Hindi mo ba sila kasama? Sinundo kasi ni Don Flaquido ang kanyang mga apo, noong nakaraang araw. Umaasa siyang sumabay na ang mga ito kay Dark Indigo pabalik sa kanya. Hinarang kami ni na Uncle Florence. Nasa bahay nila ang mga bata. Napatango na lamang si Emmy, kasabay ng muli niyang pag-upo sa bench. Bahagya siyang nadismaya, mamaya pa pala niya makikita ang kanyang mga anak. So, how are you? Lumapit si Indigo sa kanya, at umupo sa bakanteng espasyo sa kanyang tabi. Ayos naman ako. Hindi nag-abalang lingunin ni Emmy ang kanyang katabi. Nanatili ang tingin nito sa malayo. May pasalubong pala ako sayo. Iniwan ko na lang kay Aya. Salamat. Sandali siyang bumaling rito, at binigyan ng tipid ng ngiti. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw. Masyado lang kaming busy ngayon. Si Dad na kasi muna ang nagmamanage sa business ni Uncle Ashton. Pinilit naman ni Emmy na lookan ang kanyang ngiti. Ayos lang. Buti nga at nabisita mo pa ako. Babalik ulit ako next weekend, Emmy. Ha, hindi ba sobra ka nang maaabala niyan? Kahit kailan, hindi ka magiging abala sakin. Gumuhit na lamang ang nahihiyang ngiti sa labi ng babae, bago siya nag-iwas ng tingin. Hindi siya komportable sa ganoong linyahan ni Dark Indigo. Kung pwede lang sanang araw-araw kitang nakikita. Sinadya namang bumaling sa iba ni Emmy. Lihim na lamang siyang napangiwi. Sana lagi kang nasa tabi ko. Bakit ba ganyan mga linyahan mo, para lang ewan? Kumawala sa kanya ang pilit na tawa. Hindi niya maipaliwanag, ngunit hindi siya komportable sa mga sinasabi nito. Hindi naman inintindi ni Indigo ang kanyang sinabi. Sumama ka na sakin pauwi, Emmy. Malamlam ang mga mata nitong tumitig sa babae. Ngunit naging dahilan iyon, upang unti-unti namang nabura ang ngiti ni Emmy. Uwi na tayo sa mansyon ng mga Villacorda. Napailing naman si Emmy. Mas okay ako dito, Indigo. Kung uuwi ako, lalo ko lang maaalala si Ashton. Sa House of Gabriel ka muna tumira. Kitang-kita ang pagsusumamo sa mga mata nito. Hindi, Indigo. Puno ng pinalidad niyang turan. Hayaan mo akong tulungan kang makalimot, Emmy. Sorry. Umiling-iling siya. Pasensya ka na, Indigo. Napabuntong hininga na lamang si Indigo. Natahimik siya. Alam niyang kahit anong pilit niya, ay hindi pa rin niya mapipilit ang babae. Mahal mo na ba ang uncle ko? Maya-maya ay tanong nito. Walang dahilan para hindi ko mahalin si Ashton. Para siyang sinaksak sa puso sa kanyang narinig. Malaki ang kasalanan niya sa iyo, Emmy. Oo, pero pwede namang magpatawad. Tila naman damable ang sakit na nadarama ni Dark Indigo sa sinabi ng babae. Ngunit tila naman hindi iyon napansin ni Emmy. Muli itong nagsalita. Thankful ako na dumating siya sa buhay ko. Kung wala siya, wala rin ang kambal. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito. Kaya naman napayuko na lamang ang binata. Wala ba akong kahit konting chance? Mahina niyang tanong. Puno ng lungkot ang tinig nito. Pasensya na, mahinang saad nito. Tinatagan na lamang ni Indigo ang loob, upang huwag siyang maluha. Ilang sandali lang ay tumayo ito sa pagkakaupo. Sige, aalis na ako. Bibisitahin kita ulit sa weekend. Napatayo rin si Emmy. Alam niyang nasaktan niya ito, at hindi niya sinasadya iyon. Pasensya ka na talaga, Indigo. Sinsero niyang turan. Naiintindihan kita, Emmy. Aalis ako pero hindi ibig sabihin nun na susukwan na kita. Hindi naman nakaimik ang babae sa narinig. Babalikan kita. Liligawan kita at maghihintay ako, hanggang sa maging ready ka na. Pero walang kasiguraduhan na may mahihintay ka, Indigo. Gusto ko pa ring sumubok. Ayokong dumating yung araw na pagsisihan ko, na hindi sapat ang ginawa ko. Nang tuluyang umalis ang lalaki, ay para siyang nanghihinang bumalik sa pagkakaupo. Binagabag siya ng naging usapan nila ni Dark Indigo. Aniya sa sarili, hindi niya lubos maintindihan. Kung anong nagustuhan sa kanya ng binata. Isa lamang siyang byuda na kasalukuyan pang buntis.
Papalubog na ang araw, bakit nandito ka pa? Automatikong napabilang si Emmy sa pinagmulan ng tinig. Nangislap ang kanyang mga mata, nang mapagsino niya ito. Nakasuot ito ng puting V-neck shirt at summer shorts. Ash, kusa siyang natigil nang maalala niya ang katotohanan. Gray. Hindi naman pinansin ng lalaki ang kanyang pagkakamali. So tell me, why are you still here? Wala. Tambayan ko talaga dito. But it's already getting cold here. Aalis na ako mamaya. Hintayin ko lang yung sunset. Sandali naman siya nitong tinitigan bago muling magsalita. Pwede ba kitang samahan? Lalo namang nagningning ang mga mata ng babae sa narinig. Oo naman. Halika, upo ka rito. Lumapit naman ang lalaki at umupo ito sa kanyang tabi. Hindi naman mapalis ang munting ngiti sa labi ng babae. Habang nasa papalubog na araw ang atensyon ng lalaki, ay pinagsawa naman niya ang tingin niya rito. Taga rito ka ba? Hindi na niya napigil ang sariling magtanong. Kaagad namang bumaling sa kanya ang lalaki. No, bakasyonisto lang ako dito. Napatango na lamang si Emmy. Ngunit muli siyang nagtanong. Matagal ka pa ba dito? Why are you asking? Bahagyang nagsalubong ang makapal nitong kilay. Wala, ask ko lang. Sandali naman siyang tinitigan ng lalaki bago nagsalita. Well, I don't know. Mahina namang napatikhim si Emmy. Pwede bang humingi ng pabor? Gumuhit ang nahihiyang ngiti sa labi ng babae. Name it. Walang kenjeti-ngiting turan nito. Inipon naman ni Emmy ang kanyang lakas ng loob, upang isatinig ang hiling. Pwede bang habang nandito ka, magpakita ka sakin kahit sandali lang?